Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Monday night, no? Actually, hapon pa lang mga lods no? So mamaya nyo na ito mapapanood. Grabe yung mga news natin mga idol, sobrang dami mga lodi at matindi mga lods. Merong nagkaroon ng nagkalimutan. Nako, matindi ito mga idol, grabe. Nagkalimutan mga idol, nakalimutan kung sino si ito na. Bago tayo mag-start mga idol mga lods, no? So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kay Boy WhatsApp mga lodi, no, kay Clovis Gaming, na pag kayo ay nag-subscribe mga lods kay Clovis ay magkakaroon kayo ng chance, no, na magkaroon ng premyo sa December mga idol, no? Magkakaroon tayo ng pa-GCash na 5 tao na 500 mga lods, no? Depende kung madadagdagan pa, hanap tayo sponsor. Pero sa December, lahat ng nag-subscribe dito kay Clovis Gaming, iraraffle natin at magkakaroon kayo ng chance manalo ng 500 through GCash, no? So, sa ngayon, 5 tao pa lang ang pwedeng manalo. Hintayin natin kung may mga sponsor tayo dyan. Habang magpapasponsor dyan mga idol, no? So ayan lang, libre lang po mag-subscribe at may chance na kayo manalo sa December, no? Pamasko ni Boy WhatsApp mga lodi. At syempre subscribe din kayo sa akin para malaman nyo kung ano na nangyayari. Diba? So ayan mga lodi, no? So grabe, subscribe na kayo kay Clovis Gaming at eto na, mag-i-start na tayo ng news natin mga lods, no? So ito, grabe. Dahil nga kulay pula, nako, ito ang ating day mga idol. Mukhang may may gustong umiyak. Ito na mga idol, nako. Ito ang sabi ko nga, ganito yung itsura ng ating portfolio o yung himig ng portfolio natin kapag kulay pula ang market, no? Ganito yung kanyang tinig mga lods, ganyan. خلاص 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 خلاص. Every time na tinitignan mo ibang, bawat coins mo, ayun yung bilang ng bawat hinga mo. Pagtingin mo sa Doge, pagtingin mo sa XRP, So ayan, nako, grabe, no? Medyo talagang pulahan tayo ngayon mga lods, no? So ngayon medyo nag-trade ako mga idol, sayang dito yung position ko banda, ayan, profit na akong 30 USDT, kaya lang naghatid ako hindi ko na hindi ko na kita ba nabantayan. Kala ko nga abutin yung aking stop loss. Ito yung stop loss natin, ito yung liquidity natin, no? 3.6 mga idol. No, so ayan. Pero sa ngayon, negative tayo mga lods, no? Check natin kung anong kung aangat ba to o hindi. Pero grabe na to mga lodi, kala ko mababa na to Ito, hindi ko nga na-champuan yung dulo, 2.42 mga lods. Ngayon, ang parang pinaka-support nito is 2.4. Dito, yan. Ito mismo. Ito mismo ang support niyan mga lodi, 2.4. Ayan, dito. Ayan ang pinaka-support niyan mga lods, no? Ngayon, kung tatagusin niya yan, tatamaan yung ating stop loss at puposition na lang tayo ulit mga idol, no? Ayun yung bala ko Pero kapag umahon naman siya, di goods naman, at least hindi tayo nabawasan ng asset. Pero kapag inabot niya yan, puposition ulit tayo sa baba nito mga lodi, mga bandan dito na. So ang liquidation natin yan, bababa na ng 3.5 siguro. Diba? 3.5. Sa tingin nyo, aabot pa ba tayo ng 3.5? Kapag umabot tayo ng 3.5, malamang ang BTC nun 104 na lang. Okay, 103. Ano ba ngayon ang Bitcoin? 107? Alam ko 107 check lang 107.5. Kapag bumaba pa yan, baka 105 na lang siya mga lods, no? So, pero check natin kung ano mangyayari. At ngayon, negative tayo mga lods, no? Pag tinamaan yung stop loss, position ulit tayo mga idol, no? Ganun yung mangyayari dyan. So ito na, mag-news na tayo mga loading. Grabe to. Terminate the filibuster, not just for the shutdown but for everything else. We will get all of our common sense policies approved. Voter ID anyone? Sabi niya ganun, no? And make America great again mga lods, no?
Remember, the Democrats will do it immediately as soon as they get the chance. Are doing it will not give them the chance. Republicans, be tough and smart. The Dems are crazed lunatics. They will not open up our country no matter how many people are irreparably harm. O, ayan. So, mukhang ayaw pa i-open mga idol na mga Democrats, no? Pero sa tingin ko ngayong November, syempre, imposible hindi nila i-open yan. Maraming magagalit na sa kanila, mga lods, no? So, pero si Trump gusto niya na ma-open, mga idol. Grabe yung no? Dahil dyan, grabe yung bagsak ng market. Laging naging ganito na, alt season, dito yan, men. Tapos pagdating, bumagsak pa, hindi, dito, alt season. Tapos, dito. Grabe. Ang daming bumabagsak ngayon, mga lodi, nabibigo. Baliwala yung TA. Baliwala ang TA, mga idol, no? So, natawa lang ako dito, kaya sinama ko. Ito na. Ay, grabe to. Mga lodi, The Simpsons warned America about sorry, natching ako. The Simpsons warned America warned about November 12, 2025. The Simpsons did it again. Another chilling prediction that hits close to home in an old 1998 episode called The Last Day of Springfield. Everything goes dark. No lights, no power, no cars. Even Homer's power plant shut down. And now, fans are connecting it to the November 12, 2025, the same date that keeps showing up in multiple episodes and hidden clues. Could this be just another coincidence, or is The Simpsons trying to warn America about the nationwide blackout or something even bigger? Watch closely because every time they predict something, it somehow comes true. Hindi ko alam kung legit yung video na to, mga lods. Marami lang kasing nag-post nito, mga idol, no? Hindi lang si Paul White Gold Eagle. Marami pa nag-post ako nakita. So, sinama ko na siya, mga idol, no? So, kung babagsak man ang market, dapat handa kayo dahil alam niyo naman ang kasunod ng pagbagsak. Ano ang kasunod ng pagbagsak? Ang pagkatalo. Hindi. Ang sunod nun, syempre, bawi na, no? O recover, mga lods, no? So, ayan. Grabe. O, ito, sabi nga dito, mga idol, Bears are in full control. The Bulls have officially lost the battle, mga idol, no? So, talo na daw yung mga Bulls. It's now safe to say there's way more pain coming. So, ang inaasahan nila, medyo magdadrop pa yung market. I feel extremely bad for anybody holding crypto this week. We all know who's to blame. Ayan, mga lodi, grabe yung market cap, mga idol, no? Bumagsak, pang. Fear and Greed 36, mga lodi. CMC, ayan, bagsak din. So, asahan nyo na, mga idol, pwede pa tong mas lumala or pwede na mag-start yung ating recovery. Dalawa lang naman yan, mga lodi, diba? Kung babagsak pa siya o makaka-recover na siya. Ganun lang yun. Nasa iyo yan kung susuko ka na o bibitaw ka na ba dahil hindi mo na kaya o maghihintay ka. No? Kaya nga sinasabi natin pag nag-i-invest ka, invest what you can afford to lose. Dahil sa mga ganitong market, talaga mapanghihinaan ka ng loob. Pero yung ibang tao, pag ganito yung itsura ng market, lalo silang na-excite. Kasi ito yung reason kung ba't sila nag-ipon ng USDT, no? O ng dollar, o ng payat para bumili kapag nasa ganitong sitwasyon na, no? Magkakaiba yan, mga lodi. Kanya-kanyang diskarte, di ba? So, nasan ka dun? Ganun lang yun. Tapos eto nga, sabi nga dito, mga idol ni Arthur, I won't lie. My psychology is being truly tested lately. Everywhere I look, red candles, no? Talagang bagsak Lahat ng titignan mo, ayan, ako, medyo sana matamaan niyo yung aking position, no? Sabi niya rito, everywhere I look, red candles. And yet, the world is accumulating. Regulations are coming. ETFs are stacking up. Adoption is real, but all I see is red. No, kumbaga, accumulation, mga lodi, nag-accumulate yung buong mundo. Tapos yung regulations natin, yung mga Clarity Act natin, yung mga batas natin, parating na. Tapos yung mga ETF, mga lodi, mapapasa na. Pero, all I see is red. Ayun yung nangyayari, mga lodi. Bakit kaya? Sabi niya rito, if even I, with years of experience, start doubting, no? Siya.
kahit siya na matagal na sa crypto, nagda-doubt pa. Paano pa kaya? Sabi niya rito, imagine what the newcomers feel. Mga idol, no? Siguro yung mga bago talagang, hindi para sa akin to. Wala na. No? They'll soon call it a scam and leave the ship. No? Ganun talaga pwede mangyari dyan. Isipin nyo, yung mga veterans na, yung mga matagal na sa crypto world, nagkakaroon na ng doubt, lalo na kapag ganitong pabagsak yung market. Paano pa yung mga bago? So ngayon, anong gagawin ng mga bago? Siyempre, tatawagin na nila na scam yan kasi talo sila, tapos aalis na sila. And we all know what happens after or right after they do. Once na mag-aalisa na sila, ano na mangyayari? Boom, skyrocket mga lodi, no? Kung sino yung matibay, kung sino yung natira, kung sino yung nag-hold, sila yung magbe-benefits mga idol, no? So nasa inyo yan kung anong gusto nyong gawin, no? Yung iba nga ang ginagawa, pag i-invest lang tapos di natin napapansin sa loob ng ilang taon mga idol, iba nakakalimutan na nga nila na meron silang crypto. Pero once na tinignan nila yon, ayun na, no? Ganun yun. So emotions ang kalaban natin pagdating dito sa crypto investment mga idol, no? So kung kayo mapanghihinaan, sayang yung tiniis nyo, parang ganun. Di ba? Nako, eto na. Eto, may nagtanong sa akin, bakit tumaas yung Aster, mga lodi, no? Humataw. Eto, kasi dahil sa tweet ni CZ. Full disclosure, I just bought some Aster today using my own money on Binance. I am not a trader. I buy and hold. Dahil dito sa tweet niya na to, pumalo yung Aster, mga lodi, no? Check natin yung Aster, mga idol, no? Actually, kagabi pa to Kagabi pa, o yan, no? Nakita niyo yan, mga lodi. Ayun, nagpump, from 53, umabot siya ng 73, grabe. 'Di ba? Sa loob lang ng 24 hours, 10% yung kanyang inangat, mga lods, no? Dahil dun sa tweet na yun ni CZ. 'Di ba? So, speaking of CZ, ito na yung sinasabi ko, mga idol, no? Sa 60 minutes na interview ni Trump, mga lodi, sinabi niya na hindi niya kilala si CZ. Sabi niya rito, President Donald Trump says he is unaware of CC's pardon, mga lods, no? Sabi dito, Trump doesn't know who CC is and doesn't know anything about a pay for play. Without World Liberty Fi, also breaking crime is legal, nakalagay dito. Tinanong kasi siya ng babae, mga lodi, hindi ko na-play yung wala nang sound sa. Tinanong siya ng babae, kilala mo ba si CC? O ganito ganyan, pinardonan mo siya, tinulungan niya yung World Pi o yung World Liberty Financial para tumaas. O ayan, sabi niya dyan, are you ready? I don't know him. Ayan, basahin niyo yung bibig niya, mga lodi. Yung bibig niya na lang. Sige na nga, play na nga natin ng konti, mga idol, para marinig nyo. Grabe kasi, mga lods, isipin nyo na pardonan siya, si CZ, nang hindi alam ni Trump o wala siyang kaalam-alam. Was for a cryptocurrency tycoon who is known as CZ. The company CZ founded, Binance, helped boost the profile of the Trump family's crypto firm, World Liberty Financial. He pled guilty in 2023 to violating anti-money laundering laws. Right. The government at the time said that CZ had caused significant harm to U.S. national security, essentially by allowing terrorist groups like Hamas to move millions of dollars around. Why did you pardon him? Yan. Why did you pardon him? So balik natin sa normal na boses pagdating doon. Mga lodi, sa sagot niya, no? Para marinig natin ng konti. Okay, are you ready? I don't know who he is. Diba? Are you ready? I don't know who he is. Sabi niya, mga idol, no? I know he got a 4-month sentence or something like that, and I heard it was a Biden witch hunt. In 2025, his crypto exchange Binance helped facilitate a $2 billion purchase of World Liberty Financial's stablecoin. And then you pardoned CZ. How do you address the appearance of pay for play? Well, balik natin ulit. Here's the thing. I know nothing about it because I'm too busy doing the other. But he got a pardon. But he got a pardon. No, I can only tell you this. My sons are into it. Yung mga anak niya, mga lodi, no? Ayun yung gumawa ng paraan para mapardonan si ZZ. Mga lodi, no? Si Eric Trump tsaka si Trump Jr. Pero mismong si Donald Trump, hindi niya kilala si ZZ. Wala siyang alam kung ano yung nangyari sa buhay ni ZZ. Hindi, alam niya lang na parang ang nagpakulong daw sa kanya is si Biden o ganito ganyan. Siyempre alam niyo naman pag pinakulong ni Biden, alam niyo naman galit si Trump doon. So ibig sabihin papardonan niya 'yon, mga lodi, di ba? Siguro pumayag lang siya. Sige, kayo na bahala diyan, parang ganoon. No, pero yung mismong malalim na issue tungkol kay ZZ hindi niya alam.
mga lodi, no? So hindi natin sure kung magandang epekto ba to kay CZ o hindi. Mga lodi, magandang epekto ba to sa Aster o hindi, mga idol, no? So grabe to, mga lods, no? Ano masasabi nyo dyan? Pasaway mga anak ni Trump. Bukod dyan, mga lodi, eto na. Black Swan is imminent. Sabi dito, mga lodi, alam nyo na yan. AKA banking system collapse, no? Magko-collapse daw yan. All time with alt season. All timed with alt season, no? Kumbaga, timing sa alt season. Financial system transition. Average Joe is clueless, no? Yung mga normal na tao, walang alam. If your money is in the bank, I would be cautious. Here, I don't know what will happen with the system swap, no? Pero ang sa akin dito, sabihin natin magko-collapse yung bank system, pero I don't think na magko-collapse siya na yung matataranta yung mga tao. Siguro ang mangyayari dyan, magpapalit ng system, no? New financial system na yung mangyayari. At alam nyo na kung ano yun, mga lods, no? Ayun lang yung sa akin dyan. Yung babagsak yung market, hindi natin sure kung totoo o kung gaano man kalalim, kung babagsak man. Pero kung hindi man, alam nyo na. Sabi dito. Speaking, mga lodi, did XRP surge 81% in November? The superiority of XRP based on the calendar is not superstition. It's reflected in the numbers. According to CryptoRanks monthly data, over the past 10 years, November has seen XRP rise by an average of 81%. No? Sa loob ng 10 taon, tuwing November, ang average na tumataas ang XRP, 81%, nearly outperforming all other months. Di ba? The median is neutral due to years of stagnation, but the outliers are extremely large, with 281% in 2024 and 818% in 2017. Tuwing November to, mga lodi, no? Gaganyan daw tinataas ng XRP, mga lods, no? So anong masabi nyo dyan? November na ngayon. Eto, tinanong ko kasi ito sa Grok, and nagsumang-ayon naman si Grok, so legit yung news na to. Ripple partners with SBI to launch RLUSD in Japan in Q1 2026. SBI, BC Trade to serve as an exclusive distributor. XRP's expansion in the Japanese market gains momentum, paving the way for full-scale institutional investment and cross-border payments. Japan, no? So ayan, mga lodi, ha, made in Japan. So partner na nila yan, no? Ripple, RLUSD, XRP, lahat makikita nyo dyan, no? Ganun din sa Korea, mga lodi, love nila yan. No, ano pa, syempre, Binance, Binance ulit. Breaking pala, sorry. XRP just stopped the sentimental chart. Sentiment chart. Ano nangyari sa akin? Kung ano na nakikita ko. Outperforming every major projects in community trust and attention. This is not random. It's conviction ahead of real-world adoption. Good vibes precede big moves. Don't fade the sign. So ito, mga lodi, no, inano ko rin to. Ginrock ko din, and okay naman daw, no? In-outperform niya yung ibang mga project, mga lodi. So ito yan, no? Syempre 255 XRP, and pinakamababa yung kite na 120k, no? Ayan yun, mga lodi. Nako, ito pa ito, tandaan niyo, mga idol, November 4 and 5 to sa US. No, bukas kasi 4 na, Martes. So malamang mga Miyerkules and Huwebes to sa Pilipinas, mga lodi. So ngayong week, medyo baka gumalaw tayo. Check ko nga sa Forex calendar kung may event ngayong week, mga lodi, no? Meron pala Monday, Tuesday, mamaya may job openings. Wednesday, meron din PMI. Thursday, unemployment claims. Friday, meron din. So malikot ngayong week, mga idol, no? Puro pula to. So malikot ngayon, mga lodi. I think this week will be one of the biggest for Ripple and XRP. I expected several announcements. The financial elite and gathering at Ripple's well, not for Ripple or RLUSD, although that too, no, kasama yan, syempre. But mainly for XRP. Remember what the CEO of Nasdaq said 2 weeks ago at the IMF annual meeting. This technology, in my opinion, will be the fastest moving and most consequential technology that will see
in many decades, mga lods, no? If you still have doubts about XRP, I'm sorry, but I can't help you anymore. O, ayan ha, mga lodi, no? Maghihintay tayo ng mga good announcement pagdating ng 4 and 5 ngayong week, no? November 4, 5, mga lods. No, maghintay-hintay na tayo kung anong pwede mangyari dyan. Mga lodi, no? So, magiging malikot ang chart natin sa XRP ngayong week. Asahan na natin yan. Nako, Gemini. When major players start hinting to pay, you pay attention. If next week is XRP coded, the market might be gearing up for something big. Buckle up, momentum is building, mga lodi. Kasi Gemini na mismo nag-post. Next week's looking real XRP coded. O, diba? Siyempre, kumbaga, binibigyan na kayo ng hint, mga idol, ng Gemini eh. Kaya nga sabi niya rito, when major players start hinting, you pay attention. Dahil kung hindi, bahala kayo. Diba? So, hintayin na lang natin. Pero sa akin, mas maganda. Wala nang bumili ng XRP para konti na lang mag-profit. Diba? Ayoko rin na may nalulungkot eh. Ayoko rin kayo na stress kapag bumabagsak si XRP. Mas maganda, ibang token na lang kayo. Sabi nga eh. Diba? Baka masisin nyo pa ako eh. Diba? So, ayan hindi ko kayo sinasabihan bumili ng XRP. Tandaan yan, mga lods. Lagi kong sinasabi yan. Do your own research. Hindi ako financial advisor. Nagbabasa lang tayo ng comment dito ng mga news, mga idol, no? Para sa hindi tayo late sa mga update araw-araw. Diba? So, do your own research, mga lods. Okay, yung umasa kayo para bumili, magbenta o mag-hold ng coins. Alright? So, ito na. 5 out of the top 10 companies that run the world are partner with Ripple XRP. Kasi dito, mga lodi, tinanong ni Marty Party, what companies run the world? So, lumabas dito, kasama yung Walmart, State Street, Vanguard, BlackRock, Saudi Aramco, Nvidia. Yung iba, yung Comcast, yung Cargill, tsaka Nestle. Ayan, hindi kasi diyan partner ng XRP. Pero 5, no? Sa nagpapatakbo ng mundo ng mga kumpanya ay partner ng XRP, which is Walmart, State Street, Vanguard, BlackRock, Saudi Aramco, at Nvidia. I think it's safe to say that XRP will run the world. Take your XRP XLMH bar of the exchanges and put them into cold wallet. Sabi niya, no, mga lodi, pinag-iingat niya na agad tayo, mga idol. Grabe, di ba? O, ito yung isang news na parang hindi ko alam kung matutuwa ako o sasang-ayon ako, mga idol, no? Sabi dito ni It's Coach FO, it's so obvious what's happening, mga lodi. Obvious na daw. That I wouldn't be surprised if Brad Garlinghouse left Ripple. Nako, pag umalis si Brad Garlinghouse sa Ripple, mga lodi, obvious na daw na pwedeng mangyari yun, mga lods, no? Bakit? Saan siya pupunta? Only to announce weeks later that he joins the US government or IMF, mga lods, no? It's either mapupunta siya sa US government or IMF, mga lodi, pag nawala siya sa Ripple. Ano ibig sabihin nun? Just wait and see. XRP will be the new ESDR, mga lodi, no? Grabe, ano? Grabe, mga idol, oh. Malamang. Who run the world? XRP. Who run the world? XRP. Oh, ayan. Ito yung mga sa XRP, mga lodi, oh. Oh, ayan, oh. Ito naman, oh, grabe, oh. Lahat may check, oh. Chris Larsen. Dito rin siya. Oh. Grabe. So, kung kayo nawawalan ng loob, mga idol, o napanghihinaan, nako, mag-isip-isip na kayo, mga lodi, no? Kasi pwede ngayon pa lang umalis na kayo, no? Baka kasi bumagsak pa no? May chance kasi na mag-drop pa yung market, no? May chance din naman na maka-recover na yung market. So hindi natin alam, no? Walang nakakaalam actually, kahit sino, kahit nga yung matatagal na, 'di ba? Kahit saan siya pumunta, red candle, no? Sabi niya nga rito, even I with years of experience start doubting. Imagine the newcomers feel. They'll soon call it a scam and leave the ship. And we all know what happened right after they do. 'Di ba? Mga idol, no? Grabe.
So, do your own research mga idol. Sabi ko nga, don't put your egg in one basket. Alam niyo naman, meron akong konting XRP at meron din akong konting mga ibang coins. No, actually, diversify ko na ulit yung coins ko. Napakaunti na lang ng hawak kong coins, 5 na lang ata. Kasama XRP, mga idol, no? Tapos may mga ISO ako na coins, mga lodi, no? So, isipin nyo na lang kung, kasi bago ako bumili ng coins mga lodi, pinag-aaralan ko naman talaga yun, sinisearch ko, no, iniisip ko na siguro naman lahat to lilipad, pero may kakalamang yung lipad dahil sa utility. Ganun yung sa akin. So imbis na padamihin ko ng tig 1,000, di gawin ko na lang dalawa ni tig 5,000, o di ba, parang ganun. Example lang yun mga lodi, no. So ganun yung kino-compress ko kumbaga sa mga good coins na sa tingin ko magpa-pump. Ganun lang po yun. So kayo, discarding nyo kung anong trip nyo sa buhay mga idol, no? So, yun, grabe. Gusto ko sana magbasa ng coins magbasa ng coins. Magbasa ng comment, mga idol, kaya lang kasi hapon na may pupuntahan kami, mga lodi. Nakakalungkot talaga to, no? Although, babawi ako. Nangangako na naman ako Kasi mga idol, pasensya na kayo Minsan, gusto ko talaga magbasa ng comment. Alam nyo naman yan. Kaya lang kasi, napilitan ako mag-upload ngayon ng maaga kasi mamayang gabi, may lakad kami mga idol, no? At nag-aasikaso na yung aking mga kasama dito. At sabi ko nga, sandali lang, mag-upload muna ako. Kasi dapat di na mag-upload. Sabi, bukas ka na lang bumawi mag-upload. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makapag-upload tayo ngayon. Sabi kong ganun, no? So, ayun, babawi ako sa inyo bukas mga lodis. Sure naman na wala na kaming pasok. Wala na akong gagawin bukas. At sana wala rin pasok dahil sa bagyo, mga lods, no? So, ayun, kita-kits tayo. Sana huwag nyo kalimutang mag-subscribe kay Clovis Gaming para magkaroon kayo ng chance manalo ng 500, 5 tao. Sa ngayon, ayun pa lang yung ating kaya. Pero once na may mga sponsor tayo dyan, madadagdagan yan. So, libre lang mag-subscribe mga idol at may chance kayo manalo sa December. Pamasko ni Boy Clovis. Boy, what's up? Clovis Gaming. So, ayan. Kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up? Subscribe si Clovis Gaming. And subscribe si Jeblo. Look at me. Look at me. Look at me. Ayun na. Bye-bye po. Kita-kits tayo mga idol. Kapit lang.